Ito para po sa inyong kaalaman. Hindi lang po yung impeachment trial ang ating aabangan sa Senado. Kasi simula po sa Lunes, balik na sa normal yung business ng Senado. Ibig sabihin yung kanilang mga regular na trabaho sa paggawa ng batas, public hearing, pagkukumpuni, pagpo-formalize ng kanilang mga committee, kung sino ang chairman, mga member ng committee. Actually, may mga chairman na, pero yung mga member ng committee ay sisimulan na po next week na talakayin. Dahil dyan, yung pong Blue Ribbon Committee na kontrobersyal na ngayon hawak ni Senador Erwin Tulfo, hindi pa ho talaga formal na na-organize. May chairman na, may vice chairman na, pero hindi pa ho na po-formalize ito officially sa plenary. Dahil kailangan yan ay member ay ma-identify. Although ang gusto ni Senador Tulfo, lahat ng membro ng Senado ay member ng Blue Ribbon Committee. Yan ang malaking pagkakaiba. Dati, pinipili lang dyan kung sino ang nasa majority at minority. Ngayon, para daw maging pantay at parehas nang hindi magsilipan, gusto ni Tulfo, ni Chairman Erwin Tulfo, lahat sila ay membro. At yan ang aayusin nila. Dahil dyan, kaya dapat ma-organize ka agad. Dahil meron pong gagawing investigasyon. Itutuloy ang pag-iimbestiga sa flood control. Na gusto rin ito ng oposisyon, gusto rin na mas majority, so mangyayari. At isa po sa inaabangan dito, yung request na imbestigahan yung flood control sa Taguig. At alam nyo, ang nag-request nito, humiling na imbestigahan yung flood control project sa Taguig, ay walang iba kung hindi yung dating mayor, Lino Cayetano, na ngayon ay general manager ng PTV4. Walang iba kung hindi yan ay kapatid, nakakabatang kapatid, kung di ako nagkakamali, ng mga Cayetano, Alan at Pia Cayetano. Ayan, Director Lino Cayetano ang nag-request sa Blue Ribbon Committee ayon kay Senador Ping Lacson at Senador Erwin Tulfo. Kaya i-schedule nila yan. Although sa isang banda, okay naman daw po kay Alan Cayetano na mag-imbestiga dahil sabi niya, malinis daw yung flood control. Ayan, di mas maganda. Hindi naman ibig sabihin iniimbestigahan may anomalya eh. Kaya iimbestigahan para malaman kung malinis o hindi. Kaya okay na okay yan. Ang nakapagtataka lang, bakit yung nakakabatang kapatid pa ang nag-request? Meron ba siyang alam? Meron ba siyang naamoy? Meron ba siyang nakita? Doon sa sinasabing 6 to 7 billion flood control project sa Taguig City ng mga Cayetano. Ito matindi nga. Cayetano ang may kinalaman umano sa flood control project, then Cayetano rin ang nagpapaimbestiga. Kaya talagang pag-iinteresa natin kung ano ang dahilan at bakit ginawa ito ni Lino Cayetano. At siyempre, papatuloy niya ng Blue Ribbon Committee para sa ganun ay malaman ang katotohanan. So, hindi lang yan. Pag formal na pong nagsimula ang bagong liderato ng Blue Ribbon Committee ng investigasyon, marami pa silang gagawin. Kahit nung araw ang aking paniniwala ay dapat wala na. Dahil tapos na yung, kung in aid of legislation lang, marami na silang pwedeng magawang batas. Dahil nirekomenda na. 5 na yatang proposed bill ang nairekomenda. Dahil nga sa na-discovery, doon sa unang mga hearing, under Lacson ng Blue Ribbon Committee, na mga naging butas at dapat ayusin sa paggawa ng batas. Pero dahil gusto ng mamamayan, pro o anti-government, gusto rin ng mga senador, pro o anti-government, na itutuloy ng Blue Ribbon Committee sa susunod na mga araw. Actually, sana next week, pero dahil i-organize pa nga yung committee, pero sa lalong madaling panahon, kasi merong nag-request at merong complainant.
merong resource person sa katauhan ng Batang Cayetano. Tingnan natin kung paano haharap si Alan at Pia Cayetano doon sa kanyang kapatid kapag nagkaroon na ng actual investigation ang Blue Ribbon Committee. Ayun ang isa sa ating aabangan. At siyempre, alam naman natin, doon sa impeachment trial, may mga request yung ibang senador na huwag dalhin sa impeachment trial, impeachment court, ang mga personal na issue o irrelevant, walang kaugnayan sa impeachment court. Dapat sa plenary ng Senado dalhin. Kaya papunta ron yung iba. Yan ang isa rin sa ating mga aabangan. Kung ano-ano yon, yan po yung mga panggagalaiti ng mga oposisyon laban sa gobyerno o yung nasa majority na merong gustong liwanagin sa kapwa senador. Kung yung mga gunita, matindi ang mga batikos ni Alan Cayetano kay Lacson at sa magkapatid na Tulfo at sa liderato ng Senado. Hindi pa nare-resolve yan. Dahil hindi ho yun palalampasin ng mga senador na personal ang kanilang tingin na batikos sa kanila ni Cayetano. Sinabi na nga ni Erwin Tulfo na ipagdasal natin bumalik sa normal dahil ang tingin niya hindi normal ang mga ginagawa at sinasabi ni Cayetano. Yung ba naman sinabing aso, tuta ng Malacanang? Yung ba namang akusahan ng Senado, dalawa raw ang Senado, Senado ng Malacanang at Senate of the Philippines. Below the belt po yun. Galing sa kapwa nila Senado. Kaya marami pong issue na re-resolbahin. At yan ay pwedeng mangyari simula Lunes, babalik na nga po after ng State of the Nation Address ng ating Pangulo. Yung kasing SONA ay ginagawa ng Pangulo tuwing last Monday ng July. Every year yan. Ayan. Okay? So, please like and share, subscribe and follow. Walang personalan, issue lang ang ating pinag-uusapan. Opinion, analysis, interpretation, base po sa nangyayari. Nangyari, mangyayari, at pwede hong mga reaksyon ng mga tao. Yun ang ating pinangugutan ng mga tinatalakay dito. Okay? For information at for education only. Ayan, respeto ang mahalaga. Hindi pwede ang yabangan, takutan, at sapawan. Dahil ang paniniwala ng mga tao magkakaiba talaga. Pag hinaluan ng pamimersonal, pagbabanta at kung ano-ano pa, yun ang magpapalala at hindi maganda.